May sungay ba si Lucifer? Sino si Lucifer o Satanas kung tawagin? Sagot. Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel. Dito po tayo sa karunungan, kaalaman, katotohanan, katiyakan, kaligtasan. Ang paniniwala ng mga tao kay Satanas ay tulad sa isang mapula at maliit na tao na may sungay na nakaupo sa balikat at hinihikayat ang tao na gumawa ng kasalanan. Ito ang kadalasang ginagamit na karakitura upang ilarawan ang demonyo. Gayunman, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng malinaw na paglalarawan kung sino si Satanas at kung papaano niya iniimpluwensyahan ang ating mga buhay. Ipinaliwanag ng Biblia na si Satanas ay isang dating pangunahing anghel ng Diyos na nahulog mula sa kanyang posisyon sa langit dahil sa kasalanan at ngayon ay kinakalaban ng Diyos at ginagawa ang lahat ng makakaya ng kanyang kapangyarihan upang hadlangan ang layunin ng Diyos sa sangkatuhan. Si Satanas ay nilalang na isang banal na anghel. Sa aklat ng Isaias Kapitulo 14 versikulo 12, binigyan siya ng pangalang Lucifer bago siya nahulog sa kasalanan. Inilalarawan din sa aklat ng Ezekiel Kapitulo 28 versikulo 12 hanggang 14 na si Satanas ay nilalang na isang kerubin, at maaaring siya ang pinakamataas na uri ng anghel na nilalang ng Diyos. Naging palalo siya at ninais niyang umupo sa trono ng kataas-taasang Diyos, Isaias Kapitulo 14 versikulo 13 hanggang 14, Ezekiel Kapitulo 28 versikulo 15, Unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 6. Ang pagiging hambog ni Satanas ang siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Pansinin ang maraming mga pananalita na, nais kong, sa mga talata sa Isaias Kapitulo 14 versikulo 12 hanggang 15. Dahil sa kanyang kasalanan, itinapon siya ng Diyos palabas sa kalangitan. Ginawa ng Diyos si Satanas na pansamantalang pinuno ng sanlibutang ito na may gawaing salungatin ang Diyos. Tinatawag din siyang prinsipe at kapangyarihan sa himpapawid, Juan Kapitulo 12 versikulo 31, Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 4, Efeso Kapitulo 2 versikulo 2. Siya ay ang taga-akusa, Pahayag Kapitulo 12 versikulo 10, manunukso, Mateo Kapitulo 4 versikulo 3, Unang Tesalonika Kapitulo 3 versikulo 5, at manlilinlang, Genesis Kapitulo 3, Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 4, Pahayag Kapitulo 20 versikulo 3. Ang mismong ibig sabihin ng kanyang pangalan ay kalaban, o ang sumasalungat. Ang isa pang pangalan na ginagamit kay Satanas ay demonyo, at maninirang puri. Kahit na siya ay itinapon palabas ng langit, nagnanais pa rin siya na itaas ang kanyang sarili ng mas mataas pa sa Diyos. Pinay-peke niya ang lahat ng mga nilalang ng Diyos, at umaasa siyang makukuha ang pagsamba ng mundo at makakabuo ng oposisyon laban sa kaharian ng Diyos. Si Satanas ang pinagmumula ng lahat ng mga kulto at bulang relihiyon. Gagawin ni Satanas ang lahat na magagawa ng kanyang kapangyarihan upang salungatin ang Diyos at ang lahat ng sumusunod sa Diyos. Gayunman, nakatakda na ang destinasyon ni Satanas at iyon ay sa walang hanggang kaparusahan sa lawa ng apoy ng impyerno, Pahayag Kapitulo 20 versikulo 10. Tandaan, ang ating narinig ay patunay na ganun ang gawain ni Satanas, nagman-ire, maggulo, magyabang at iba pa. Guys, mag-ingat po tayo, maraming nagkalat sa panahon natin kaya napakaraming relihiyon na paraan ni Satanas na iligaw ang marami.